Further ado, andito na po ang guest natin, no less than Mr. Arnel M. Serapica, former Congressman Taguig City. Yun. Magandang gabi po, Sir Arnel. Magandang gabi, Attorney Jerry at ating mga kasama. Si Siyempre, Kuya Arky and Joby. Doc Arky and Doc Joby. Doc Joby. Okay. Siguro ang tanong ko po, kasi medyo may mga issue ngayon sa Taguig na yung portion ng Makati, which is yung Embos. Yeah. Napunta na ng Taguig. At parang balita ko, nawala yung kanilang mga pribileyo. So, meron po bang magagawa tayo doon, Sir Arnel? So, tama ka, Attorney Jerry. Yun ang mga iniiyak ng mga kasama nating mga naging taga-Taguig na EMBO. Correct. So, sa akin po naman, sa aking pong pananaw, kaya namang ibalik yung nawalang pribileyo na galing sa Makati dahil based po sa when it comes to budget. Opo. Ang budget po ng Taguig ngayon as 2024 is 21 billion. Wow. Laki. Compare sa Makati which is 21.1. So, difference of 100 million. 100 million. 100 million. So, tingin ko naman kayang-kayang ibigay na tao yung mga nawala Yung nila. mga nawala. Opo. Pero ano po ba proseso nila para maka-avail sa Taguig? Sa- Kasi iba yung proseso sa Makati, sa proseso sa Taguig. Malaki pagkakaiba. Okay. Oo. Kasi sa Makati, pag nagkasakit ka, diretso ka lang dun eh. Okay na. Papasok ka lang, paglabas mo, okay na. Wala kang babayaran. Wow. Oo. Tsaka may mga nasakop ngayon ng Taguig, which is yung mga hospital at tsaka mga Eskwelahan. Yes. Oo. So, may mga programa po ba tayo na, siyempre, gusto ng mga nasa EMBOS na ma-avail pa rin yung mga benepisyo na nakaatang sa kanila. Katulad ng sinabi ko, Attorney Jerry, na yung budget natin, hindi naman naglalalayo. So, kaya natin. In fact, sinilip ko rin yung budget ng Makati sa mayor's office, office alone. Parang nakita ko na 1.7 billion yung pondo niya. Wow. Like sa amin, Opo. nakita ko is, parang correct me, 6.7 billion. Napakalaki. Napakalaki. So, yeah, mayor's office alone, Oo. budget ng 2024. Ang diferensya. I don't know. So, pwedeng yung 1 billion doon, ilagay na doon sa Yes, EMBOS. So, that's why yun ang sinasabi ko na kung ako yung papalarin o may awa ang Panginoon at tayo pagbibigyan ng chance na manalo, I'm willing to cut the budget. wow. Pero Of my own. patuloy nga, Congressman, yung sa Makati, papasok ka lang, Paglabas mo. wala ka nang babayaran paglabas. Ganun Sa talaga Taguig sila. ba, ano yung sinabi mong malaking diferensya ng pagdating? Sa Taguig kasi, alam mo, wala na ako sa kasalukuyan, politics ngayon. Talagang marami nagsasabi na ultimo pang x-ray, pang ultrasound, wala eh. May bayad. Wala, as in wala. Sa labas Taguig ka. yan, sa Walang makina. Yeah, sa labas ka mag-ano. Walang machine. Wala. Kaya nga sabi ko is, open ako. Talagang yung 21 billion. Nahamon ko nga yung mga kasama ko sa Taguig. Opo. Na kung mabibigyan tayo ng chance, gusto ko transparent. The whole budget, i-open ko sa public. Wow. Wow, yun ang maganda. Oo. Transparent. Ano parang 200 million lang, kaya mo nang bilhin lahat ng mga... Actually, attorney, makikita nyo rin doon sa budget ng nakaalat sa Taguig Pateros alone, Opo. 2 billion. Isipin mo. 2 billion, Pagpapalos lang. Regardless pa yung 1.7 billion na health office. Health office. So 3.7 for health alone pag pinag-usapan. Kaya natanong mo nga sa akin, Attorney Jerry, yung Opo. universal healthcare. Yes. Ito kaya dito. Kayang-kaya. Kasi yung hindi mo na itatanong, si Gob Tamayo, kaibigan natin, Opo. 3.8 billion lang siya. Opo. Pero ang mga tao doon, pag nagkasakit, hindi na hinahanap ang mga politiko eh. Yan ang gusto ko dito. Hindi na hanapin yung mayor. Basta diretso ka. Diretso. Hindi mo na kailangan magsuli. Kaya ako, bilib ako to kay Governor Jun Tamayo eh. Okay. Tsaka yung kung sakali, sir, yung halimbawa, yung mga karatig buok natin, sana naman, kahit papano, mabakaginan. Meron ba rin kayong mga programa? Let's say, ito yung EMBOS,
may mga karatig pook tayo na medyo apektado rin. Basta ako, ang concern ko is lokal. Dahul Taguig. Dahul Taguig. Yeah, Dahul Taguig. Period. Hindi naman yun, baka sabihin nila, sa Embo ka lang nakakonsentrate. No, no, Huwag no. naman. No. Dahul Taguig. Dahul Taguig. Ano ba ibig Including sabihin the ng whole- Embo? Embos. Oo. Yan yung, Embos. yan yung mga Sembo, barangay. Pembo, Yeah. ano ba, meron po bang third na? Rizal, South Sembo, Opo. Kumembo. Pangalan lang ba ng barangay yun? Yeah, mga barangay. So, hindi naman po acronym yun, yung ano na yun. Barangay, Parang barangay toda niya. eh, parang toda. Part ng ano yan sa Arnel, Bonifacio dati, parang ganun. Yung mga... Embos? Embos. Part. Medyo, PGC. part na. Part yan, oh. Part yan. Sayang nga eh. Ako naman, ito personal opinion ko lang naman. Opo. Kung tayo man ay, kung ng time na pinalad tayo, as my, siguro personal opinion ko, mas maganda sana kung nagkaroon na lang ng tawag dito yung settlement between Sangguniang ng Makati at Sangguniang ng Taguig para nang sa ganon. Kasi may sa local code natin Opo. na merong land dispute. Yes. So, through Sangguniang, hindi na sana nagkaganyan yung problema. Kasi sa totoo lang, ang nirereklamo ng mga Makati is nakahigan na sila sa kami. Sa totoo lang, tama naman. Ang sarap ng buhay nila ngayon. Because of Hirap. the decision ng Yeah. kataas-taas ang hukuman. Nakakalungkot na yan. Dahil may issue pa. Kaso nadyan na yan. So sabi ko nga, yapusin na lang natin lahat. At sabi ko nga, sa laki naman ng pondo, kaya naman natin. Correct. Kasi lagi ko sinasabi, kahit naman kaano karami yung pera o may pera ka man, hindi mo na madala sa langit yun. Tama po. Di ba? True. Ipamahagi. Ibahagi, yeah. Sa mga nangangailangan. Masarap yung legacy na tumulong ka sa tao. Anong madadala mo? Ilan po ba yun na Sir Anil, yung sinasabi natin mga embos? Yung mga 10 constitu- barangay. Which is more or less. mga 325,000 bonus. Medyo malaki. Malaki. Oo. At ang Dahul Taguig, ilan po ang constituent? More or less lang po. Yung voting population is mga 500 siguro. So sa population mga 800. Halos no? Halos sa kumalahati dun Yeah, sa yeah. entire population ng voting population ng Taguig. Exactly, Oo. Oo. So talagang kailangan nila talaga yung yung mga benepisyo. Tama naman. So kumusta naman po yung mga sa kapayapaan? Ano po ba yung mga agenda nyo tungkol sa kaayusan at kapayapaan? Kung kayo po ay maluluklok bilang ama ng Taguig. So siguro talaga mayroong proper coordination sa Chief of Police. Yeah. Yan ang importante kasi. Unang-una, ibigay mo lahat yung kanilang logistic para sila makapag-perform ng Galaw maayos. sila na maayos. Importante kasi yun eh. Kasi pag hindi maayos yung pagbigay mo sa kanya or iniipit to, I don't know. Pero kung maayos kayo, yung parang Opo. yung harmony nyo mas maayos, Yes. ay sigurado lahat ng magiging yung peace and order magiging mas maayos. Parang ginagawa sa very transparent. Pupunta sila mismo doon sa area. Hindi yung nakatambay lang sa police station. Oo. Talagang pupunta sila sa Kung ground. walang mobile, mahirapan talaga sila. Yeah. Mag-ikot-ikot. Hindi, tsaka maganda yung samahan nyo. Importante kasi sa parang barkada eh. Yes. Hindi ko mo, ikaw mayor, narito ka. Hindi, dapat pantay lang. Yes. Hindi nahihiya. Di ba? Yan ang, kasi doon tayo galing eh. Sa edukasyon naman po, ano po yung mga programa na Education, pinag-aaralan ko rin. Kasi yung, hindi nyo na itatanong, ang Parañaque is 12 billion ang pondo yata. Kasi ninong ko yung dating mayor dyan eh, saka si Edwin Olivares. Pero nakita ko doon na ang estudyante from kinder to high school, may allowance na 500 pesos. Wow. Di ba napakaganda? Monthly. Monthly. Lahat yun. Yeah. Ng public. Yeah, public. Ang ganda. Dami nun. Dami nun. Pero take note, 12 billion lang yun. Compare sa Taguig na 21B. O, isipin mo. Doble. Sa Taguig, anong benefits? Walang ganun eh. Kaya yun nga ang gusto kong i-open eh. Wow. Kung baga, ibahagi lang yung pondo. Hindi tinatago. Dapat Parang daming kayang gawin. Pero Kaya nga 12 eh. pumunta ka sa mga lugar, ba't parang hindi billion yung budget nito? Pati yung mga school po,
Sir, sa ano, yung mga, halimbawa, University of Makati, University, Taguig State University, mga ganun po. Yung school namin, nung time naman ako ng congressman, marami rin ako nakita yung mga school buildings from grade school to high school. Opo. Ang nakikita ko lang talaga ngayon, yung TCU. Kasi marami nag-ano din na bakit daw yung anak niya nag-take ng exam sa UP, sa PUP, pero nung nag-take sa TCU, bagsak daw. Pero pasado sila doon sa ano. Parang kakaiba yun na. Taas ng Diba? standard. Sa UP, papsado, pero sa TCU. Kasi siyempre yung mga magulang, hindi kaya magbigay ng pamasahe. Kaya opo. pinipilit nila sa Taguig lang. Yes. So inaaral ko ngayon yan, ano ba yung nagiging problema? Baka ba kulang ng school buildings, mga rooms, or professor. So yun ang tinitingnan natin para mas ma-accommodate ba yung mga katulad ng mga nagkukulang o kulang na. Baka pasa ba? Kasi ako, as much as possible, kung magpapasok ang taga-Taguig, pag-taken mo na exam. Yes. Pero not necessary para makapasok ka. Kaya natin pag-taken na exam para makita natin saan mamagaling to. Yes. Di ba? Assessment. Yan. Tama. Kung magaling sa math, pwede ka sa engineer. Di ba? Kasi priority yun eh. Taguig. Opo. Assess lang, pero hindi pwedeng ibagsak. Tama po. Oh, ako yun ang nakikita ko eh. Yes, yes. Tama yan. Ganon din yung university namin. Parang improve man as a man. Yeah. Sabihin mo, hindi mo improve yung magagaling na. Yes. Eh, syempre. Oo, galing improve na yan, mo. Kahit sino man yan, kung ma-improve mo yan, magaling Mas sa maganda. school. Yes. Galing yan, school. Oh. Correct, correct. How Tsaka about yung, hindi nagnaano ko eh, dahil sa lalo sa mga teachers, na sana yung tingnan nila, hindi lang yung magagaling na estudyante, dapat mag-concentrate din sila sa tulad din sinasabi mo na Yung nagpupursige. nagpupursige. Yes. Baka may tanong kayo. Ayun, regarding naman po sa pangkabuhayan ng ating mga kababayan sa Taguig, ano naman po ang ating programa? Ang naisip ko dyan, eh, ako hindi man ako bugado si attorney. Hindi tingnan ko yung true cooperative. Ayun. Baka pwede nating matulungan yung mga kababayan kasi hindi nyo naitatanong. Ako nag-start ako from zero eh. Talaga lang malakas sa loob ko eh. Ano ko eh, driver ako ng jeep, nag-aaral ng college, nagko-construction ako. So, nagnegosyo lang ako. Nag-construction, palasdaan. So, gusto kong i-apply ba na kung nakaya ko, bakit hindi Kaya ng doon iba. sa mga tagan? Eh, in the first place, ako yung mayor, akong may right to disburse the money para maitulong natin sa tao, di ba? Why not? Yes. Suportahan lang Yeah. yung mga nagpupursige. Lalo na yung mga maliliit na negosyante na Yes. gustong kung walang makuhang trabaho, at least magnegosyo. Yeah. Yes, oo, tama, Iba tama. yun eh. Iba yung Importante dun, yung oportunidad. Oh, tsaka yung pagbigay ng tulong man lang sa galing sa gobyerno. Yes, yun Which is yan. yun yung kaya nyong ibigay. kaya. Yun. Sa laki nga eh. Ano yung mga sample na tulong na pwedeng ibigay niya? Itong time na counselor ako, yung dating mayor dyan, eh, merong mga CDU kung tawagin, yung maliliit na tindahan. Oh, yun. So, pwede nating apply, pero sabi ko nga, yung, like for example, yung, kasi sa dami ng estudyante ngayon, nadagdag pa yung EMBO, ang daming uniforms. Yes. So, naisip ko yun na bakit hindi natin i-consolidate lahat yung mga mananae sa Taguig. At Pwede. hatiin natin ba? Through kooperatiba na malayo pa lang yung ano, Meron na kayo na yung manahe. Yes. Di ba? Kesa natin i-order pa natin kung saan-saan, dito na natin. Sa inyo na. Yeah. Sa Taguig Makakatulong na. pa na at makapag-generate ng trabaho. Trabaho. Kasi trabaho eh. Taguig. Bakit ka mag-iingat Ang galing, ano? kung Ang kaya galing. mo naman ng mga tao mo mismo dun. Yes. Tsaka encourage ko rin yung mga katulad namin na kontraktor na marami naman magagaling dyan eh. Pasado, civil engineer, electric. Sumali sa bidding. Kung meron ng bidding sa Taguig, bigay nila yung best nila. Kasi ang point ko, pag ang nanalo taga-Taguig, ang trabahador, taga-Taguig. Di ba? Tangkiliin ang sarili natin. Oh. May economy. Yeah. Hindi mo nilayo yung pondo mo, pero nandun lahat, tinuruan mo sila eh. Na, alam mo, mentas tinuturuan mo magtrabaho yung mga tao, mas nababawasan ng trabaho ng gobyerno eh. Correct. Kesa hindi natin tinuturuan na lang na, ito na lang, upo ka lang dyan, ganito lang, ang pangit eh. Hindi. Bigyan mo sila ng ano, Pagkakataon. challenge. Yes. Pagkakataon. Yes. Oo. Tapos ikaw, ano ka na lang? Taga-supervise na ka na lang. Yes. Oo.
So magandang usapan natin. Pero kailangan tayo mag-time check at break po. 7:46 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Kapatiran para sa bayan. Nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Kasama po rin natin si Arnel M. Serapica, isa pong dating Kamara de Representante ng Taguig City. Sige, Basahin sige. lang natin yung mga aunting comments na sobrang Mabilis. supportado. Dami, oh. Toto Ismael, Dinya Regado, Ran Bautista, Emily Petogo, Big Boy Andal, and Nor Benito. At sila daw po ay mga solid AMC supporter. Ano ba yung AMC? AMC is Arnel C. Solid talaga sila. Menjola. Menjola. Ang galing mo daw, Idol AMC. Sa'yo, Kuya, lahat yun. Madami pa eh. Madami pa. Matatapos tayo. Hindi matatapos Pwede yan. atang banggitin yung iba dito. Kumusta naman po, Sir Arnel, yung inyong Health. kalusugan para maglingkod sa bayan ng Taguig? So far, okay naman tayo. Oo. Regular tayo nagba-basketball. Wow. Naku, mukhang ito yung magiging ano ng mga taga-Tagig, basketball. Yeah, mahilig yung mga taga-Tagig. Kailangan maibalik yung liga. At ang kagandahan kasi, Tony, wala tayong bisyo eh. Ayun. Wala tayong alak. Wala tayong sigarilyo. Talagang clean living ba? Green living. Kung okay lang po sa inyo, ilang taon na po ba tayo? Gano'n ka? Actually, ako 1965, 59. 59. Yeah, sinasabi kasi nung asawa ko, wag mo raw sabihin na 58, ay 59. Kasi pag daw yung 9, end up ano daw yun, numbers. Chinese. Kaya either 58 or 60. Hindi mo Yung 59. 58 lang So ito sinabi yung sa ko. mga Chinese eh. Ito yung katulad. Maganda yung 8. Yeah, Pag 58. basketball pa, 59. Wala ka pa. Basketball. Makatalo pa tayo. Nakakadalawa laro pa ako. Wow. Matindi. Ah, Matindi. Full court pa. whole court. Wow. Yes. So, yung- ano po yung tagline nyo po? Meron po ba kayo sariling motto, slogan sa Taguig? Ako, based kasi sa akin, sa kinalakihan ko, ang lagi ko sinasabi na basta, ano ba yan, basta may pangarap, kahit mahirap, magaganap. Ayun. Wow. Saan mo pinagbasihan to, Kong. Congressman? Doon sa experience ko mula bata. Sabi ko kasi sobrang hirap namin nung araw eh. So, yun ang tinuturo sa Mismo ang pruweba. Yeah, yung sabi ng nanay ko, go lang. With God, all things are possible. Tanda mo rin. Wow. So, yan din ang gusto nyo ipamahagi sa mga Tagigenyo. Yes. Tagigenyo Lalo na po ba yung ang mga- tawag? Tagigenyo. 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 Kasi alam niya kung paano umangat mula doon. Yes. Madali niya may ibibigay. Oo, kaya yung i-share yun. Yeah. Yung paano kayo umakyat sa Yeah, ganyan. Oo. Tsaka maganda kay Sir Arnel, pinapamahagi niya yung success story niya sa tao. Hindi yung dinadamot ba? Hindi yung pinag- Actually, ang bahay ko every Christmas open. Wow. Since 1990s. Natigil lang ako nung COVID. Paano open? Paano? Kasi Yung nung, gate mo naka-open. yeah. Kasi nung, nung wala akong ninong at ninang, isa lang. So, pag tapos na ako mamasko, wala na akong mapuntahan. So, maghanap ako ng bahay na pwede kong mapapaskuhan na open din. So, nung sinuwerte tayo, inopen ko yung bahay. Pinamahagi nyo 90s. din po sa... Tuloy yun. Nung COVID lang natigil. So, 8 o'clock hanggang 2 o'clock, mga 4,000 to 5,000. Sarado na ang kanto. Nakapila sa bahay ko. Oo. Nakapila mga tao. Ang dami. Gusto kayo makapit bahay. Oo. Masaya mga Ganyan po pala kaya kamahal kayo ng inyong mga supporters. Yung mga to, Ito mga pala, kayo po solid, pala mga ano? solid na AMC family. Yan. Galing. Ang mga Serapika po ba, sir, saan po ba ang mga roots nila? Talagang Actually, ang Serapica kasi talaga is from Binangonan. Yun yung father ko eh. Opo. So, yung Mindiola, yun ang mother ko na talagang lehitimong taga Tipas, Taguig. So 90s pa kayo nasa Taguig. Oh, mas O since birth. since Nung grade school ko, sa Binangonan. So doon ako nag-high school, elementary, hirap ang buhay doon, CR eh. Punta kami sa dagat, sa bundok, so okay na yan. So nung nag-high school ako, dinala kami ng mother ko dito, nakatira kami sa tiyahin namin. Nakitira kami. So pagkatapos naman nung high school, yan, nag-ano kami, working student talaga. So ilang taon na, alam na talaga ang Taguig. Ay, tagal na. Bisado, oo.
So doon ako namamasko nung time na yan, pag ginadala kami nung Nadi. Kasi nagkaroon kami. Wala akong mapapaskuhan eh. Kaya sabi ko, ngayon swerte ako, babalik ko sa tao. Kasi hinahanap ko yung sarili ko nung time na yun eh. Oo. At alam nyo, doon ako napili politiko eh. Wala kasing politiko sa Serapika. Ako yung first na napasok sa politics. Uy, Wala. ganun po. Ako yun. So nagsimula po kayo bilang konsihal. Konsyal. Ayun. 3-termer po. Yeah. Tapos sa congressman, 3-termer Yeah, din po. trader din. Talagang mahal. Bihira yun, Mahal, bihira yun, oo. bihira yun, Mahal bihira na yun. mahal Oo. talaga. Mahal. Kumbaga, graduate ka sa tatlong terms. Oo. Bihira yun. Ibig sabihin, mahal ka ng tao. Oh, hindi ka naman marire-elect ko. Yes, correct, kung hindi correct. ka magaling. Correct. Well, siguro hindi man tayo matatapos man tayo, Kuya Jerry, Kuya Arky, bigyan natin ng mga speech na maganda si Sir Arnel para naman bago matapos. Sabihin sa... Kung ano yung sa loobin nyo na mensahe sa mga tagigen nyo po. Salamat, Jerry, sa inyo. At siyempre, sa mga aking mga kababayan sa Taguig, including the Embos, narito po, muli at lalaban para at least may choice kayo. At ako naman lumalaban, hindi dahil sa sarili ko, kundi para po sa inyo. Hanggat meron akong nakikita na hindi ko gusto at mas kailangan ko pang i-improve, patuloy po tayong lalaban para po sa kapakanan, hindi lang natin, kundi yung sa next generation. Yun lang po. Ang ganda. Oo. So, yun ang inaabangan ng mga tagigen nyo. Madami. Oo. Siyempre, baka po makalimutan yung batiin po ang inyo may bahay. Baka hindi kayo papasok. personal naman, yung personal na Request lang. gusto nyo pagbati. Personal po. Siyempre, binabati ko yung aking asawa, si Janelle Serapiga, at yung aking mga anak, si Rina, si Francis, si Casey, si Aston, at yung aking bunso, si Bella. Yun. Wow. Nasa Taguig po lahat. Nasa Taguig po lahat. Galing. Happy watching po and viewing sa inyo dyan, sa Taguig. Opo. Ako naman po, binabati ko si Shane, Emil, and Iya. Binabati ko ang aming pamilya, si Doc Willie Ong, ang aking lola, si Mama Linda. Soul searching siya kasi ngayon. So, handa na kami pag gusto niyo umuwi. Yan po. Si Jeannie, baka makalimutan mo. Pamilya. Si Jeannie, Avery, and Sage. Siyempre, babatiin ko din na aking pamilya na nasa labas ng bansa na nakikinig at nanonood live sa labas ng bansa po ito. Maraming salamat po kay Ethel, Mikay at Maya and Caleb na nanonood at nakikinig po sa amin ngayon. Siyempre, babatiin po muna natin ang mga tech. Ang mga tech? Yes. Oo. Sana yung tech. Asa na yung tech natin? Bago yung next program. Oo. Bago yung next program, babatiin muna natin yung mga nasa loob ng ating Technical assistance, technical oo. assistance. Maraming salamat. At least hindi tayo mabubuo nito kung hindi wala sa kanila eh. Yes, oo. Yung mga tech engineers and so on. Pero siyempre, ang pinakakaabangan after ng Kapatiran para sa Bayan, next program, Ay kay Pangga, Ruth Abaw Live with Miss Nika Abaw. Yun. babalik po ulit ang Kapatiran para sa Bayan next week. Magandang topic na naman po tayo. Maraming Salamat po. To God be the glory. To God be the glory. Kapatiran!